Purihin ang Panginoon. Magandang gabi sa bawat isa. Welcome po sa ating unang araw ng ating prayer and fasting. Ito po yung huling buwan ng ating pong prayer and fasting. At papasalamat tayo sa Panginoon, sa kabutihan ng Diyos sa atin, na ginagabayan niya tayo, tinutulungan niya tayo, na patuloy na gampanan natin yung kalooban ng Diyos para sa atin. Sa ating pong prayer and fasting, talagang ninanasa po natin na ang ating puso, ang ating buhay ay linisin ng Panginoon. Tumibay ang ating spiritual life at lumalim ang ating ugnayan sa Diyos. Yan po ang ginagawa ng prayer and fasting. Meron po akong tanong sa inyo ngayong gabi. Nais mo ba yan? Nais mo ba na maging malinis ang iyong puso, tumibay ang iyong spiritual life, that your heart be cleansed? Do you desire a cleaner heart, a stronger spirit, a deeper walk with God? Nais po ba natin yan? Alam po ninyo, isa sa pinakadakilang spiritual tools ng Panginoon ay ang fasting. Sa pamagitan ng fasting, ng prayer, inahayaan natin ng Panginoon na linisin ang ating puso, ang ating kalooban, ang ating buhay. At ang fasting po, mga kapatid, ay hindi po pag-skip lamang ng pagkain. Hindi po ito diet. Fasting is a spiritual discipline that trains the heart to desire God above all. Ang pag-aayuno po ay isang espiritual na pagdidisiplina na sinasanay po natin yung sarili natin, yung puso natin, na nasain po natin ng Diyos. Higit sa lahat ng bagay. Kaya ngayong gabi, ako po ay mangungusap sa paksang the discipline of holiness through fasting. Ang pagdidisiplina ng kabanalan sa pamagitan ng pag-aayuno. Ang paganda po nito na talagang maintindihan natin ang pagsasanay sa kabanalan sa pamamagitan ng pag-aayuno. Holiness is one of the most important qualities of the Christian life. Ang kabanalan po ang isa sa napakahalagang katangian ng pagiging Kristiyano. At ito ang kailangan natin, at ito ang dapat makita sa atin, dahil ito ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Nais ng Diyos na ikaw ay mamuhay sa kabanalan, mapanatili ang kabanalan, at patuloy na lumago sa kabanalan. Dahil ang sinasabi ng banal na kasulatan sa aklat ng unang Pedro, kabanatang 1, talatang 16, na sinasabi ng magandang balita, Biblia, ito ang nasusulat. Magpakabanal kayo, sapagkat ako'y banal. Sabi ng Diyos, magpakabanal kayo. God Himself declared in that verse, be holy, for I am holy. Maging banal kayo, mamuhay kayo sa kabanalan, sapagkat ang Diyos na inyong pinaglilingkuran ay Diyos na banal. But the question tonight is this, paano tayo mamumuhay sa kabanalan? How do we become holy in a world full of distractions, of temptations, and ungodly influences? Paano tayo mabubuhay sa isang mundo na punong-puno ng kaguluhan, ng tukso, ng ingay? Paano? Kaya po tayo nagkakaroon tinatawag na pag-aayuno, ng pagpa-fasting. Para talagang mapanatili natin yung malinis na puso. Dahil sa pag-aayuno po, inahayaan natin ng Diyos na linisin niya tayo. Pakabanalin niya tayo. Ayusin niya tayo. Ituwid tayo ng Panginoon. And this is the big idea tonight. Fasting is a holy discipline that cleanses the heart, trains the spirit, and shapes a life that reflects Christ. Ang pag-aayuno ay isang banal na pagdidisiplina na naglilinis ng ating puso, nagsasanay ng ating spirito, at naghuhubog ng ating buhay upang si Kristo ay makita sa atin. Yan po ang ginagawa ng fasting. Banal na pagdidisiplina sa ating buhay. So paano tayo mamubuhay sa kabanalan?
How do we become holy in a world full of distractions, of temptations, of ungodly influences? First, it is through fasting, because fasting purifies the heart. Ang pag-aayuno ang naglilinis ng puso. Ang fasting po, mga kapatid, it is like a spiritual cleansing. Katulad ito ng spiritual na paglilinis, katulad ng, kumbaga, mayroong dinidetox. Kapag isang tao dinidetox siya, kakaroon ng physical cleansing, inaalis yung toxin sa kanyang katawan. You see, fasting removes spiritual toxins from the heart. Ang pag-aayuno, ito ang nagtatanggal ng mga spiritual na lason sa buhay natin, na sumisira sa buhay ng isang tao, katulad ng pride o pagmamataas, katulad ng galit o ng pagkainggit o ng pagnanasa sa laman o kapaitan o mga maling motibo at pagiging makasarili, o yung natawag na self-centeredness. At sa pag-aayuno po, mga kapatid, sa ating ginagawang fasting na ito, ang Holy Spirit ay nagbibigay po sa atin ng liwanag upang tayo po liwanagan niya at maalis sa atin yung kadiliman ng buhay o yung tinatawag na kasalanan. Kaya si David sa Psalm 51 verse 10, sinabi niya sa Diyos, "O Panginoon, likhaan mo ako ng malinis na puso." As we fast and pray, we need to ask the Lord, "Create in me, O Lord, a clean heart." Likhaan mo ko, Panginoon, ng malinis na puso. At ito'y kanyang inulit sa Psalm 139, verse 23 to 24. He said, "Search me, O God. Siyasatin mo ko, Panginoon. See if there be any wicked way in me." Mga kapatid, sa ating pagpapasting na ito, hayaan po natin siyasatin tayo ng Diyos. Hayaan po natin matanggal sa atin yung mga lason, mga toxin sa buhay natin na nagbibigay sa atin ng pagmamataas, ng pagiging makasarili, nagbibigay sa atin ng tinatawag na mga kasalanan, kasamaan, maling paraan ng pamumuhay. Sa aklat ng mga awit, kabanatang 139, talatang 23, ganito ang sinasabi, "Siyasatin mo ako, O Diyos." Hayaan po natin ngayong gabi siyasatin tayo ng Panginoon. Hayaan po natin ang Diyos kumilos sa ating buhay at linisin ang ating kalooban. Alamin ang ating kalooban, ang ating puso. Subukin tayo ng Panginoon at alamin ang ating pag-iisip. Talatang 24, "At tingnan kung may anumang lakad ng kasamaan sa ating buhay at patnubayan tayo sa daang walang hanggan." Hayaan po natin ngayong gabi sa ating pag-aayuno, sa prayer and fasting na ito, na siyasatin tayo ng Panginoon. At tingnan po tayo ng Panginoon kung mayroong anumang kasamaan o kasalanan sa ating puso. Linisin tayo ng Panginoon. Ayusin tayo ng Diyos. Alam po ninyo, mga kapatid, ang isang baso na may lamang tubig, malinaw yun. Pero kapag niyanig mo siya, makikita mo umaangat yung dumi. Ganon din sa pag-aayuno. Minsan kailangan yanigin tayo ng Panginoon. I-shake tayo ng Panginoon para lumabas yung mga nakatagong kasalanan sa atin. That's why we pray and fast. That's why we ask God, "Lord, create in me a clean heart." Fasting shakes the heart. It reveals what has been hiding. Kaya sa pag-aayuno, inahayag ng Panginoon kung ano yung mali sa atin. Kailangan po nating maituwid at ang holiness ay nagsisimula sa pamagitan ng katuwiran o kalinisan ng puso. Kabanalan nagsisimula sa malinis na puso. Holiness begins with purity of heart. Alam po ninyo, maraming tao na lumalapit sa Panginoon, sinasabi, "Lord, pagpalain mo ako. Lord, bless me." But God asks us first. God is asking, "Will you let me cleanse you?" Hayaan mo ba akong linisin ka? Hayaan ba natin ang Diyos na linisin niya ang ating puso,
ang ating kaisipan, ang ating buhay. Tandaan nyo mga kapatid, ito ang kalooban ng Diyos sa atin. 1 Thessalonians 4 verse 3, this is the will of God, this is the will of the Lord for you, your sanctification, that you should abstain from sexual immorality. Kalooban ng Diyos na kayo maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan o ng kasalanan. Fasting is one of God's methods of sanctification. It is His process of making us holy. Kaya we fast. Kasi pagka nagpa-fasting tayo, tumutuon ang ating puso sa Panginoon. At inaaya natin ng Diyos na tayo ay Kanyang linisin. So fasting purifies the heart. When we fast, we allow the Lord to purify our heart. And second, fasting crucifies the flesh. That's why we fast. Kinukrucify natin yung flesh. Yung laman natin. Yung gusto natin. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 9:27, I discipline my body. Didisiplina ko ang aking katawan. Si Pablo, lagi siyang nasa pag-aayuno. Lagi siyang nag-aayuno. Didisiplina niya yung sarili niya. Napakahalaga ng pag-aayuno mga kapatid. Napakahalaga na didisiplina natin yung sarili natin. Sa wikang Tagalog, ganitong sabi niya, dinidisiplina ko ang aking katawan, sinusupil ko ang masamang pagnanasa nito. Dahil baka pagkatapos kong ipangaral ang magandang balita sa iba, ay ako pa ang hindi makatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Kaya napakahalaga ng pag-aayuno mga kapatid, napakahalaga na didisiplina natin ang sarili natin. Holiness is impossible when the flesh is in control. Ang kabanalan, hindi natin mararanasan ito. Ang kabanalan ay imposible kapag ang sariling pagnanasa natin, kapag ang flesh natin ang siyang naghahari sa atin. Fasting weakens the flesh. Pinapahina ng pag-aayuno ang ating pagnanasa. Ang laman, pero pinalalakas nito ang ating spirito. Bakit? Kasi ang laman natin, ang sarili natin, ay ayaw manalangin. Yung sarili nating kalooban, ayaw sumamba. Ayaw magpatawad. Hindi natin kayang labanan ang tukso sa sarili nating kaparaanan. That's why we submit ourselves to God. We discipline ourselves. When you fast, kapag ikaw nag-aayuno, sinasanay mo ang sarili mo sa ilalim ng pamamahala ng Diyos. Yun ang ibig sabihin nito. Kaya sabi ng Galatians chapter 5 verse 17, the flesh desires what is contrary to the Spirit. Ang pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. At ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Kaya nga kinakailangang i-overcome, kinakailangang kontrolin, kailangang ilagay sa subjection, sa pagdidisiplina yung ating physical body. Fasting gives the Spirit dominance over the flesh. Ang pag-aayuno ito ay nagbibigay ng pamamahala sa banal na Espiritu sa ating physical body. Kaya na sinasabi ng Galatia, Kabanatang 5, talatang 16, kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na Espiritu. We need to crucify our flesh. We need to purify our heart. Mamuhay tayo ayon sa nais ng banal na Espiritu na hindi nyo mapagbigyan ng pagnanasa ng laman. It's about walking in the Spirit, living in the Spirit, so that you will not fulfill the lust of the flesh. Mga kapatid, real talk lang po tayo ngayong gabi. Kapag hindi natin kayang magsabi ng hindi sa pagkain, paano natin masasabi na hindi sa kasalanan? If we cannot say no to food, how can we say no to sin? Kapag kaya natin labanan ng pagkain, kaya natin labanan ng kasalanan. If we cannot control our appetites, how can we control anger, lust, or pride? Kapag hindi natin kayang i-control yung ating appetite, yung ating craving sa pagkain,
Paano natin makokontrol yung galit sa buhay natin? Yung pagnanasa ng laman. Yung pagmamataas. Fasting builds self-control. Tandaan po natin yan. Ang pag-aayuno ang nagtatatag o tanda ito ng pagpipigil sa sarili at ang pagpipigil sa sarili ay tanda ng kabanalan. It is the work or the fruit of the Holy Spirit in our lives. One of the fruits is self-control. And it is the work of the Holy Spirit in us. That's why, through fasting, we crucify the flesh. We crucify our desires, our cravings. Minsan mahirap. Pero we need to put ourselves in subjection to the leading of the Holy Spirit. Are you with me? Nagigets po ba natin ito? So pangatlo, fasting deepens our intimacy with God. Ang pag-aayuno ang nagpapalalim ng ating ugnayan sa Diyos, ng ating pagiging malapit sa Diyos. The ultimate purpose of holiness is to be closer to God. That's the ultimate purpose. Ang pinakamataas na layunin ng kabanalan ay maging malapit tayo sa Diyos. Lumakad tayo na kasama ng Diyos. That's why the Bible says, Noah walked with God. Why? Because he lived in holiness. Namuhay si Noah. Namuhay si Enoch sa kabanalan. Namuhay si Abraham sa kabanalan. Namuhay si Pablo sa kabanalan at sinamahan ng Banal Espiritu. It's about being closer to God. You see, fasting is a love pursuit. Kumbaga, ang pag-aayon, ito yung pagmamahal natin na hinahabol natin ng Diyos. Na parang sinasabi natin sa Panginoon, Lord, you matter more than food. Mas mahalaga ka, Panginoon, kaysa sa pagkain. Mas mahalaga ang Panginoon kaysa sa comfort or sa pleasure natin. Hindi ko lang alam po sa inyo, hindi ko lang po alam sa iba. Minsan sa iba, ang tingin nila sa fasting ay suffering. But for me, fasting is not a suffering or punishment. Fasting for me is a delight, making myself more closer to God. That God is very important na napakahalagang Diyos. It's about saying, I want you more, O Lord, than anything in this world. I desire you, O Lord. I desire prayer. I desire the word of the Lord. I desire the presence of God than anything in this world. You see, mga kapatid, ang pag-aayuno ang naglalapit sa atin lalo sa Diyos. Fasting draws you nearer to God. James 4:8, sabi diyan, draw near to God and He will draw near to you. When we fast, we draw ourselves to God. Kapag tayo nagpa-fasting, nagpipray tayo, nilalapit natin ang sarili natin sa Diyos. And don't forget, mga kapatid, holiness is not a burden. Hindi kabigatan yung kabanalan. It is the beauty of walking intimately with God. Ito yung kagandahan ng paglakad ng malapit sa Diyos. Holiness means being set apart. Pag lumalakad ka sa kabanalan, lumalakad ka sa kalinisan ng puso, kinukrucify mo yung flesh, pinagtatagumpayan mo yung nasa ng laman, it is because yung kabanalan ng Diyos nasa iyo. And that holiness set you apart from sin, from the things of this world, or from unholy life. You see, we cannot live holy while being shaped by worldly entertainment. Hindi tayo magiging banal kapag tayo hinuhubog ng mga napapanood natin sa mundo, ng mga worldly conversations or worldly habits and worldly thinking. You see, fasting is a spiritual reset. Ang pag-aayuno, ito yung pagre-reset sa'yo, pagsasaayos sa atin. Kaya, every month, meron tayong prayer and fasting.
Every month, dinidiscern natin na lalo pang kumilos ang Diyos sa ating buhay. Tumaas yung antas ng ating pananampalataya. Tumaas yung antas ng ating pagmamahal. Tumaas yung antas ng ating paglilingkod. It is a way of saying, Lord, I want to be yours fully and completely. So yung fasting, it's a way of saying, Panginoon, sa iyo ko. Panginoon, na ako po ay buong buo sa iyo. It's about telling God, Lord, I am yours completely. I offer my body a living sacrifice. Gaya ng sinasabi ng Romans 12 verse 1, is about offer your body as a living sacrifice to God. Pag-aalay ng inyong katawan, ng ating sarili, bilang isang buhay na sakripisyo sa Diyos. Kaya ang fasting, ito ay isang pagsasakripisyo. Pero rewarding ito, mga kapatid, kasi tinataas nito yung antas ng ating pamumuhay sa Diyos. It's about being not to be conformed to this world, but being transformed by the renewing of your mind. During fasting, sa ating pag-aayuno, we disconnect from the world and we reconnect to God. Kaya tayo nagpa-fasting. Because somehow, medyo ang iba sa atin nalayo na. And it's a way of telling God, Lord, we reconnect. We're here for you, O Lord. Kami ay sa iyo, Panginoon. Ito yung pagpapalalim ng ating pong relasyon or intimacy sa Panginoon. Pangapat, fasting sharpens our spiritual senses. When we fast, kapag tayo nag-aayuno, kapag tayo ay nag-skip ng ating pagkain at inuuna natin ng Panginoon, sinasharpen nito yung focus natin. When we fast, our spiritual senses become clearer. Ako, nararamdaman ko ito, mga kapatid. Kapag ako'y nag-aayuno, nagpa-fasting ako, lumilinaw yung aking spiritual senses. Nagiging clear sa akin ang aking spiritual relationship with God. Nagiging mas makahulugan, mas malalim, mas nasa-sharpen siya. Or siya ay nagiging mas maliwanag, napapatalim, no? Nahasa yung spiritual sensitivity. So what happens when we fast? Ano nangyayari kapag tayo po ay nagpa-fasting? First, God's voice becomes easier to recognize. Nagiging clear yung boses ng Diyos sa iyo. Nare-recognize mo yung boses ng Diyos. Kasi sa panahon natin, ang daming boses eh. May boses ng mundo, may boses ng kapamilya mo, may boses ng kapitbahay. Di ba? Marami tayong naririnig na boses. Ang ingay nga ng mundo. Mataas ang sigaw ng boses ng politika. But when we fast, the voice of God becomes easier to recognize. When we fast, conviction becomes stronger. Kapag ikaw ay nagpa-fasting, yung conviction mo laban sa kasalanan nagiging strong. Nagkakaroon ka na matibay na conviction na ang kasalanan ay kasalanan. Ang katuwiran ay katuwiran. Ang itim ay itim. Ang puti ay puti. When we fast, the Word of God comes alive. Pagka nagpa-fasting tayo, yung salita ng Diyos mas lalong nagiging buhay. Nagbibigay ng alab sa ating puso. When we fast, kapag tayo nag-aayuno, yung worship natin nagiging mas malalim. Kaya ako yung pagsamba ko sa Panginoon, lalong nagiging malalim. Yung aking panalangin, lalong nagiging malalim kapag ako'y nag-aayuno. Hindi mahirap para sa akin itaas ang kamay sa Diyos. Hindi mahirap para sa akin na purihin ang Panginoon at sabihin sa Diyos, Panginoon, mahal na mahal kita.
Hindi magiging mahirap para sa iyo yung pagsamba at pagkilala sa Panginoon. That's why we fast. And when we fast, prayer becomes more powerful. Kapag tayo nag-aayuno, ang panalangin ay nagiging makapangyarihan. Nagiging mataas ang antas. Mga kapatid, ang pag-aayuno ay nagbubukas ng langit sa atin. Minsan feeling natin parang sarado ang langit sa atin. Kapag gano'n nararamdaman mo, kinakailangan mong lumalim sa panalangin. Kinakailangan mo mag-ayuno, tumawag sa Panginoon upang ang Diyos ay magpadala ng kapahayagan. Sa aking pagpapastor, sa aking pag-aaral, sa aking pagtuturo ng salita ng Panginoon, minsan ang hirap. Pero when I go deeper to prayer and fasted, nag-aayuno, merong kapahayagan. Think about Moses. Moses fasted 40 days and received the 10 commandments. He received the revelation of God after he fasted. Daniel fasted for 21 days and he received visions of the future. Kaya yung mga matitinding kapahayagan kay Daniel ay bunga ng kanyang pag-aayuno. Ang mga matitinding kapahayagan sa akin, matitinding aral ng salita ng Panginoon ay bunga ng pag-aayuno. The Lord Jesus fasted 40 days, then He emerged in the power of the Spirit. The Holy Spirit was with Him, empowered Him. Why? Because He crucified the flesh. Kaya ang Panginoong Hesus, bago siya mamatay sa krus, namatay na siya muna sa kanyang flesh, sa kanyang kalooban. Not my will, Father, but your will be done. You see, mga kapatid, fasting positions you for revelation, for clarity, and direction. Kapag tayo po'y nag-aayuno, pinuposition po tayo ng Panginoon sa kapahayagan. Kaya alam nyo mga kapatid, ang mga matitinding kapahayagan na nangyari sa Korea ay during the time na talagang ang mga tao doon ay laging nag-aayuno. Kaya meron silang mga prayer mountains. They fasted in their prayer mountain. They prayed in their prayer mountain. And because of that revelation came ang kapahayagan na hayag sa kanila. Amen? Real talk ulit tayo. Ayan. Real talk. The reason why many Christians are spiritually numb, ang dahilan kung bakit maraming Kristiyano spiritually numb or spiritually manhid, insensitive. You know why? Kasi yung tiyan nila laging puno, laging busog. Yung cellphone nila laging puno ng laman na marami silang ini-scroll. Yung schedule nila punong-puno. Yung isip nila punong-puno. But the spirit is empty. Pero binabago ito ng fasting. In fasting, you empty the body, you empty your stomach, your spirit is filled or can be filled. Yung espiritu mo pinupuno. Bakit? Kasi you empty yourself. Mga kapatid, holiness requires hearing God clearly. Fasting removes the noise. Kaya yung fasting nagbibigay ito ng clarity, ng kaisipan. Kahit na mga medical doctors, nagsasabi sila, ang fasting nagbibigay ng clarity ng isip, ng focus sa buhay. Pero pagka lagi kang busog, laging puno ang tiyan mo, walang focus. Diba? That's why we need to fast and humble ourselves before God for us to hear the Word of God, the voice of the Lord clearly, na wala tayong ibang maririnig na noise. Alam niyo, sa radyo ako, malimit ako magbukas ng radyo sa sasakyan. Ang daming mga frequencies yan. Minsan may mga iba't ibang tunog, may static,
Hindi mo mapakinggan yung tamang right station. Ganun din sa spiritual life. If you want to be in tune with the Spirit, with the Holy Spirit, to the frequency of the Holy Spirit, kinakailangan nag-aayuno ka. Kinakailangan nagpa-fasting at nananalangin sa Panginoon for you to have that right tuning. No, walang static, walang kaguluhan. Kaya sa pamagitan ng fasting, kumbaga, nadidevelop mo yung intimacy sa Panginoon, yung closeness sa Diyos, at nagiging clear sa'yo ang boses ng Panginoon. And last, number 5, fasting forms in us the Christ-like character. Inuhubog ng pag-aayuno sa atin yung pagiging katulad ni Kristo. Inuhulma sa atin si Kristo. Holiness is not a behavior modification, it is a heart transformation. Ang kabanalan ay hindi pagbabago ng pag-ugali. Ito ay pagbabago ng puso. Kalinisan ng puso. Kalinisan ng buhay. Crucifixion of the flesh. So during fasting, ang Diyos gumagalaw, kumikilos. Sa ating 3 araw na ito, si Lord may ginagawa ngayong araw. Bukas si Lord may gagawin sa'yo. On the 3rd day, on our final day, God will do great things. Do you believe that? Can we give Him that praise? Gagawa ang Diyos, gagalaw ang Diyos. At patuloy niya tayong huhubugin. God works deeply. Ano gagawin ng Panginoon? Yung patience natin, lalo niyang i-develop. Yan, yung pagpapasensya, lalo niyang huhubugin sa atin. Na makita si Kristo sa atin. Yung humility o pagpapakumbaba, lalago sa atin. Isa yan sa katangian ng Panginoong Hesus. Siya'y mapagpakumbaba. Kaya nga sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayo mga napapagal at nabibigat ng lubha sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin yung aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Sabi niya, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang loob. Yun ang katangian ng Panginoon. Kaya nga sa fasting, hinuhubog tayo to become Christ-like, lalo na sa ganitong pagkakataon. Gumagawa ang Diyos sa buhay natin. No? Compassion increases. Yung kahabagan sa atin, nag-i-increase, pinalalago, tumataas. Forgiveness becomes easier. Ang pagpapatawad ang dali. Kapag ikaw nag-aayuno ka, nagpa-fasting ka, you humble yourself before God, ang daling mag-release ng forgiveness. Ang pride, ginigiba. Pride is broken. Pagmamataas, winawasak. And dependence on God increases. When we fast, yung ating dependence sa Diyos ay nag-i-increase. Mga kapatid, ang fasting, hindi ka lamang nito pinalalakas spiritually, but it makes you and leads you to Christ-likeness. For that is the will of God for us, na maging katulad tayo ni Kristo. Hubugin tayo ayon sa anyo ni Kristo. Ayon sa wangis na maging kalarawan tayo ng Panginoon. Sinasabi sa 2 Korinto, Kabanatang 3, talatang 18, sa Filipino Standard Version, sabi rito, tayong lahat na walang talukbong ang mukha, parang o katulad sa salamin, nakikita sa pamagitan natin ng kaluwalhatian ng Panginoon. Binabagong ating anyo upang maging kalarawan niya. Mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian na nagbumula sa Panginoon na siyang Espiritu. The more we behold Jesus Christ, we are being transformed into His image. That transformation, mga kapatid, is through holiness. Binabago niya tayo sa pamagitan ng kabanal. The more we look to Jesus, the more His holiness
is imparted to us. Hinahayag niya sa atin yung kanyang kabanalan. Hinahayag niya sa atin yung kanyang character. Hinahayag niya sa atin yung kanyang pag-uugali. The more we look to Jesus. That's why in fasting and prayer, we look to Jesus. We pray to God. We ask God to purify our hearts. We ask God to crucify our flesh. We ask God to have this intimacy with Him, to be closer to Him. We ask God to sharpen our spiritual sensitivity. That transformation is through holiness. Again, real talk tayo mga kapatid. Tandaan natin ito, holiness is not old-fashioned. Ang kabanalan, hindi ito yung old-fashioned na buhay. O luma na yung kabanalan, hindi po. Ang kabanalan noon, hanggang ngayon, kabanalan pa rin. At ito pa rin ang nais ng Panginoon na sinasabi ng Diyos, be holy for I am holy. Ang kabanalan hindi sa nakalipas. Ang kabanalan ay sa kasalukuyan hanggang sa walang hanggan. Because our God is the God of holiness. He is a holy God. Holiness is not legalism. Hindi dahil ang kabanalan niya na legalista ka o na maging banal ka na holier than thou. No. Holiness is not legalism. Holiness is not perfection. Ang kabanalan hindi yung maging perfecto ka. Think about this. Holiness is loving what God loves. Ang kabanalan ay mahalin mo yung minamahal ng Diyos. Ang kabanalan ay kinamumuhian mo yung kinamumuhian ng Diyos. You hate what God hates. You love what God loves. Holiness is living a life that honors God. Ang kabanalan ay pamumuhay na pinararangalan mo ang Diyos sa iyong buhay. That's why in this prayer and fasting, we honor God. We give glory to God. We honor Jesus. We give pleasure to the Holy Spirit. Holiness is making choices that reflect Christ. Ang kabanalan ay pagpili ng mga bagay na nagre-reflect o nagiging reflection tayo ni Kristo. Nagiging kalarawan tayo ni Kristo. Nagiging katulad tayo ni Kristo. Walking in purity, humility, and obedience. That is holiness. Pamumuhay sa kalinisan, kapakumbabaan, at pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, ang kabanalan ay hindi agad nangyayari. It requires discipline. And fasting is one of the most powerful disciplines God gave us. Kaya tayo nagpa-fasting. At pinakikinggan ng Diyos ang mga nag-aayuno, ang mga nanalangin sa Kanya, na hinahayaan nila ang Diyos na linisin sila. Sa ating prayer and fasting nito, hayaan natin linisin tayo ng Panginoon. Hayaan natin pakabanalin tayo ng Diyos. Sa isip, sa puso, sa pananalita, sa gawa. Mga kapatid, ang holiness is not optional. Ang kabanalan, hindi ito option mo. Holiness is God's will for every believer. Ang kabanalan ay kalooban ng Diyos sa bawat mananampalataya. But holiness requires discipline. Kailangan ng kabanalan ng pagdidisiplina. Disiplinahin natin yung sarili natin. Disiplinahin natin yung laman natin, yung flesh natin. And fasting is one of the most powerful disciplines that trains the heart. Kaya tayo po'y laging nagpa-fasting. Through fasting, God cleanses your heart. Strengthens your spirit. Breaks the power of the flesh. And forms Christ in you, in me, in us. Yun ang ginagawa ng fasting. Nililinis tayo. Pinapatibay tayo sa ating ugnayan sa Panginoon. Winawasak dito yung kapangyarihan, yung pamamahala ng sarili nating kalooban. At hinuhulma, hinuhubog si Kristo
sa ating buhay. Ngayong gabi, meron po akong palawagan sa bawat isa. It is a final call tonight. Do you want a clean heart? Nais mo ba ng malinis na puso? Do you want to walk in purity? Nais mo bang lumakad sa kalinisan ng buhay? Alam niyo bakit ko sinasabing ito? Kasi araw-araw nadudumihan tayo. Pag nakapanood tayo, nadudumihan tayo. Pag may narinig tayo, napapasok ito sa atin. That's why we fast tonight, this day, and tomorrow, and on third day. Because we want to have a clean heart, a clean life. Another question is this: do you want to break cycles of sin? Meron bang kasalanan sa iyong buhay na paulit-ulit? Paulit-ulit itong nangyayari. Parang ang bansa natin, di ba? Paulit-ulit ang corruption. Embedded na sa sistema ng tao, sa pamumuhay ng tao, yung corruption. Systemic na. Paulit-ulit. Hindi nila kayang labanan. Alam niyo, may mga Kristiyano na may kasalanan sa buhay na paulit-ulit. Paulit-ulit yung ginagawa na masama. Paulit-ulit yung mga hindi tamang attitude. Kung paulit-ulit ito, surrender natin ito sa Panginoon. Kung may mga paulit-ulit na bagay na alam mo sa sarili mo, nakukonvict ka. Merong strong conviction sa puso mo. Telling you it is bad, it is sin. Surrender it to God. For you to break the cycle of sin in your life. Another question is this: do you want spiritual strength? Kailangan mo ba ng spiritual na kalakasan? Ang spiritual na kalakasan ay nasa Panginoon. The Bible says, be strong in the Lord and in the power of His might. Magpakalakas ka sa Panginoon. Magpalakas tayo sa Panginoon. Through prayer and fasting, pinapalakas natin ang ating spiritual life sa Panginoon. Do you want to be close to God again? Do you want to be intimate to God? Then let us embrace the discipline of fasting. Yakapin natin ito. Tanggapin natin. Angkinin natin ang pagdidisiplina ng pag-aayuno. Tandaan natin yung 5 bagay. Fasting purifies the heart. Fasting crucifies the flesh. Fasting deepens our intimacy with God. Fasting sharpens our spiritual senses. Pinapalinaw nito. Hinahasa ng fasting ang ating spiritual sensitivity. Na tayo po ay maging spiritually sensitive to the move, to the flow of the Holy Spirit. And fasting forms in us the Christ-like character. Hinuhubog tayo sa pamagitan ng pag-aayuno na maging kalarawan, maging katulad ng Panginoong Hesus. Na yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, matanggal sa ating buhay. Amen? Tayo pong lahat ito bayo, purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. We worship you, Jesus. We honor you, Lord. God, we humble ourselves before you. Oh, we humble ourselves before you. Oh God, purify our hearts. Oh Holy Spirit, cleanse us, makes us holy. Father, create in us a clean heart. Teach us, O Lord, the discipline of fasting. Turuan mo kami, Panginoon. Disiplinahin namin ang sarili namin sa pag-aayunong ito. Na hindi magwagi ang sarili naming kalooban, ang sarili naming nasa,
kundi ikaw ang magtagumpay sa aming buhay. Help us, O Lord, to break the power of the flesh, the desire of the flesh in us, the will of human flesh in us. Break that power, Lord, in Jesus' name. Strengthen our spirit, Lord. Purify us, O God, and make us holy. Draw us deeper in your presence, Lord. Let Christ be formed in us, Lord. Oh God. Oh Lord. We ask for you to reveal yourself to us, to everyone in this place, Lord. Reveal yourself in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Kapatid, kung may paulit-ulit na kasalanan sa iyong buhay, ask God for His touch in your life. Hingi mo sa Diyos ang kanyang pagdampi sa iyong buhay. Hingi mo sa Diyos ang pagwasak sa mga kasalanan na paulit-ulit sa iyong buhay. Let the Lord, the Holy Spirit, right now, purifies your heart in Jesus' name. In the name of Jesus. Father, O Lord God, hallelujah. Purify our hearts, Lord, hallelujah. Purify us, Lord. Cleanse us, God. Cleanse us, Lord. On our first day of prayer and fasting, Lord, lead us, O God, to discipline ourselves, to live in holiness, to stay in holiness, to be holy before you, O Lord, for it is written. The Lord is saying to us, be holy, for I am holy. And so, God, make our lives, make our hearts, make our minds, make our thoughts, Lord, and in every area of our lives, to be holy before you, Lord. Cleanse us, God. Cleanse your people. Cleanse them, Lord. Wash them, Lord, with your holy blood. Cleanse us, oh God. Hallelujah, in Jesus' name. Right now, we take authority against the desire of the flesh. We crucify the desire of the flesh. I rebuke and I bind the desire of the flesh in the name of Jesus. In the name of Jesus, I command that demonic spirit that harasses you in Jesus' name. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus, oh Lord, we come before your throne of grace. Lead us, Lord, to deepen our intimacy, our relationship with you, Lord. Tulungan mo kami, turuan mo ang bawat isa, Panginoon, na lumalim ang kanilang relasyon, ang kanilang ugnayan sa iyo. Lumago ang kanilang pananampalataya, ang kanilang ugnayan sa iyo, Panginoon. Ang pag-ibig mo, Diyos, lumago sa buhay ng bawat isa. Oh Lord, hallelujah, in Jesus' name. Hasain mo, Panginoon. Hasain mo yung aming spiritual sensitivity. Sharpen our thoughts. Sharpen our spiritual life, Lord. Sharpen, O Lord, our focus, our faith, Lord. Sharpen us, O God, in Jesus' name. Sharpen our spiritual senses, Lord.
Sharpen our spiritual sensitivity, Lord. Tanggalin mo yung pagiging insensitive, Lord. Tanggalin mo, Panginoon, yung pagiging manhid sa paglilingkod sa iyo. Wasakin mo, Panginoon, ang gawa ng kaaway sa buhay ng bawat isa sa amin. O Panginoon, linisin mo kami. O Lord, hinihingi namin ang iyong paglilinis. Hinihingi namin, Panginoon, ang gabay ng Banal na Espiritu ngayong gabi. Cleanse us, Lord. Cleanse us. Cleanse this church, Lord. Forgive us, O Lord. Forgive us. Forgive us, Lord, for our sins, O God. Linisin mo kami, Panginoon. Dalisayin mo kami, O Diyos. Dalisayin mo ang iglesyang ito. Dalisayin mo ang bawat isa. Dalisayin mo ang kanilang pananampalataya. Dalisayin mo ang bawat pamilya, Panginoon. Wasakin mo ang gawa ng kaaway, O Diyos. Dalisayin mo, tulmahin mo, Panginoon, ang larawan ni Kristo sa amin, ang anyo ni Kristo sa amin. Lord, in Jesus' name, sharpen us. Purify us, Lord. Form in us the Christ-like character, Lord. Mahubog sa amin, mahulma sa amin, Panginoon, ang anyo ni Kristo, ang larawan ni Kristo, ang pag-uugali ni Kristo, ang pamumuhay ni Kristo, ang pananalita ni Kristo, ang pag-iisip ni Kristo, ang pag-uugali ni Kristo makita sa aming buhay. Maipamuhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw, Panginoong Jesucristo, ang makita sa amin. Hubugin mo kami, Panginoon. Hubugin mo ang bawat isa. Hubugin mo ang bawat leader sa iglesyang ito, Panginoon. Hubugin mo ang bawat manggagawa, Panginoon. Hubugin mo ang bawat alagad sa iglesyang ito. Ang bawat disciples, Panginoon, mahubog, maging kalarawan, maging katulad ni Kristo sa pag-iisip, sa pag-ugali, sa panalita, sa pamumuhay. Hallelujah, makita sa amin na mataas na ang taas ng pamumuhay, ang matuwid at malinis na pamumuhay, Panginoon. Create in us a clean heart, Lord. Teach us, Lord, to live a life like Jesus. To live like Jesus. We break the power of the flesh. We break the power of the human flesh, human desire, human will. In Jesus' name. Strengthen our spirit, Lord. Strengthen our spirit, Lord. Wasakin mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Yung gawa ng kaaway. Palaguin, patatagin, pataasin ang pananampalataya, ang paglilingkod ng bawat isa sa amin, Panginoon. Maging ang aming pamilya, O Diyos. Maghari ka sa amin, manguna ka sa amin, Panginoon. Sa unang araw nito ng pag-aayuno, O Diyos, nanalangin namin ang bawat pamilya, O Diyos, ang bawat isa sa lugar na ito. Ikaw ang magtuwid, Ikaw ang mag-ayos, Panginoon, sa aming buhay. Gawin mong mataas ang antas ng aming pananampalataya. Gawin mong matibay ang spiritual life ng bawat isa, Panginoon. Oh, in Jesus' name, Lord. Oh, in Jesus' name. Oh, hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Oh, we honor you, Jesus. Oh, we give you praise, Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah! Magtindig ka, Panginoon, ng mga lalaki at babae sa iglesyang ito na namumuhay sa kabanalan, sa matuwid na pamumuhay, sa malinis na pamumuhay. Hallelujah! Hallelujah! Mag-raise up ka, Panginoon, ng mga disciples, mga lalaki at babae, O Diyos, sa iglesyang ito, Panginoon, namamahalin ang anumang bagay na minamahal mo. Kamumuhian ang mga bagay na kinamumuhian mo, Panginoon.
mamumuhay ng banal, mamumuhay na matuwid in Jesus' name. Mamumuhay na nagbibigay ng pagpaparangal sa iyo, Diyos, na ikaw ang pinapalakalan sa buhay, na ikaw yung inuuna, ikaw yung pinagpapahalagahan, ikaw yung pinipili, Panginoon, ikaw yung maging reflection ng bawat isa, ikaw ang maging reflection ng bawat pamilya, ikaw ang maging reflection ng mga taong nasa leadership sa iglesyang ito. Ikaw ang maging reflection ng worship team, Panginoong Isus. Ikaw ang maging reflection ng bawat pastor sa iglesyang ito. In Jesus' name. Ikaw ang maging reflection ng bawat asawa, ng bawat pastor sa iglesyang ito. In Jesus' name. Ikaw ang maging reflection ng bawat manggagawa sa iglesyang ito, Panginoong Isus. Ikaw ang makita. Ikaw ang mahayag. Ikaw ang may taas, Panginoon. Ang pag-iisip mo maging pag-iisip ng bawat isa. Ang puso mo maging puso ng bawat isa. Ang iyong pag-ibig ang maging pag-ibig ng bawat isa. Ang iyong pananampalataya maging pananampalataya ng bawat isa. Ang iyong pamumuhay, Panginoong Isus, ang maging pamumuhay namin. Ikaw ang maging reflection namin. Lumakad ang bawat isa sa kalinisan, sa kapakumbabaan, sa pagsunod sa pananampalataya, sa paglakad sa pananampalataya, sa pamumuhay ng banal, matuwid, marangal. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Hallelujah! Hallelujah! Oh, hallelujah! Oh, hallelujah! 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 Oh, we give you praise, Lord. We give you praise, Jesus. We honor you, Lord. We love you, Jesus. We love what you love, oh Lord. We hate what you hate. And we give you glory. We honor you. We bless your name, Jesus. We give you praise. Hallelujah. Hallelujah. Reveal yourself to your people. Reveal yourself to everyone, oh Lord. In Jesus' name. Oh, we worship you. Give us revival, oh Lord. Revive your people. Revive us, oh Lord. Revive this church, oh Lord. Reveal yourself to this church, oh Lord Jesus. Reveal yourself to the leadership, Lord. Reveal yourself to the worship team. Reveal yourself to all the workers in this place. Reveal yourself to every family, oh Lord, in Jesus' name. Reveal yourself to everyone, Lord. Shine your face upon us. Shine your face, O Lord. Be our reflection, O Lord. Ikaw ang aming maging reflection, Panginoon. Ikaw ang aming maging buhay. Ikaw ang aming buhay. Ikaw ang aming buhay, Panginoon. Ikaw ang aming karunungan. Ikaw, Panginoong Hesus, ang aming katalinuhan. Ikaw ang aming kabanalan. Panginoong Hesus, ikaw ang aming kapangyarihan. Panginoong Hesus, ikaw ang aming kasaganaan. Panginoong Hesus, ikaw ang aming katagumpayan. Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang aming pananampalataya. Panginoong Hesus, ikaw ang aming pag-ibig. Ikaw ang lahat sa amin. Reveal yourself to us, Lord.
Reveal yourself to everyone in this place in Jesus' name. Reveal yourself to your people, O Lord. We give you praise. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat pamilya sa iglesyang ito. Pagliwanagin mo ang iyong mukha sa bawat isa. Ingatan mo ang bawat isa. Maging mapagbiyaya ka sa bawat isa. Kahabagan mo kami, Panginoon. Kahabagan mo kami. Punuin mo kami ng iyong biyaya. Tumingin ka sa bawat isa na may paglingap. Pagkalooban mo ang bawat isa ng kapayapaan. Ang iyong kapayapaan ay sumagana sa bawat isa. Ang iyong kapangyarihan ay mahayag sa buhay ng iyong mga anak. Ang kabanalan ay mahayag sa bawat isa. Ang iyong katotohanan ay mahayag sa bawat isa. Ang iyong katagumpayan ay mahayag sa bawat isa, Panginoon. Ang kapurihan ay sa iyo. Ang kaluwalhatian ay sa iyo. Ang karangalan ay sa iyo. Ang kaluguran, O Diyos, ay sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Maraming salamat sa haplos ng iyong pag-ibig sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat sa dampi ng iyong pagmamahal. Salamat, O Diyos. Salamat, Ama ng Espiritu. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong pagtutubid sa amin. Salamat sa iyong pagpapatawad sa amin. Salamat po, Diyos, sa paglilinis mo ng aming kalooban, ng aming puso, ng aming kaisipan, ng aming buhay. Salamat, O Diyos, sa pagwasak ng mga bagay na pumipigil sa amin upang Ikaw ay aming paglingkuran. Salamat, O Diyos, sa paghahayag ng iyong banal na presensya sa iyong mga anak. Salamat, inuhulma mo kami. Hinuhubog mo kami na maging kalarawan ng Panginoong Jesucristo. Salamat, O Diyos, sa paghuhubog mo sa amin, sa paghuhulma mo ng aming pag-uugali, ng aming pag-iisip, ng aming pamumuhay. Salamat, O Diyos, sa unang araw ng aming pag-aayuno. At bukas ay ikalawang araw ng aming pag-aayuno, muli kang mangungusap sa amin. Muli mong ihahayag sa amin, Panginoon, ang iyong kalooban upang kami mamuhay sa iyong kalooban, sa iyong kabanalan, sa iyong katuwiran. At sa huling araw, Panginoon, sa ikatlong araw ng pagtatapos ng aming pong buong taon ng pag-aayuno at bawat buwan na pag-aayuno, maraming salamat sa pagsasagawa at pagbibigay sa amin, Panginoon, ng iyong makapangyarihang pagkilos. Inaangkin namin, Panginoon, ang iyong katuwiran, ang iyong kabanalan, ang kalinisan sa aming pamumuhay, ang karunungan, ang katagumpayan sa aming pamumuhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Pagliwanagin ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at ingatan kayo ng Panginoon. Maging mapagbiyaya ang Diyos sa inyo at patuloy niya kayong kahabagan at pagkalooban ng biyaya
Tumingin nawa sa inyo ang Panginoon na may paglingap, may kaluguran, at pagkalooban kayo ng kapayapaan. Kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag. Kapayapaan ng puso. Kapayapaan ng kaisipan. Kapayapaan ng pamilya. Kasaganan sa buhay. Kasaganan sa pamilya. At katagumpayan sa paglilingkod sa Diyos. Sa Diyos ang kaluwalhatian, ang kapurihan at ang karangalan, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ng mga pinagpala ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen. Amen. Amen and Amen. Maraming pong salamat. Balik tayo bukas sa mas mabaganda at mas matinding gagawin ng Panginoon sa ating buhay. Amen? God bless you. And go and sin no more. In Jesus' name. Amen.